bahagi ng mga nag-iimbestiga Dito. Yan. mula sa pagiging magkaibigan ay naging mortal na magkaaway ang komentaristang si Jun Pala at si Mayor Duterte. Dahil ayon sa Wait lang. Wala kasi akong masyadong alam sa awayan ni Jun Pala at Duterte noon eh. So, ibig sabihin, magkaibigan pala ito, matalik na magkaibigan si Jun Pala at Duterte. Balik nga natin. Baka nabingi lang ako. Mula sa pagiging magkaibigan ay naging mortal na magkaaway ang komentaristang si Jun Pala at si Mayor Duterte. Dahil ayon sa kanya ay isa itong mamamatay tao na ang kinakaya... Okay. So, bilib ako kay Jun Pala kasi bilib ako dito sa taong ito kasi kahit magkaibigan pala sila, dahil nakita niya na mamamatay tao itong si Digong, hindi niya pinalagpas. Kumbaga, walang kaibigan dito. Walang kaibigan. Dahil mamamatay tao ka, kailangan malaman ng publiko. Kaya itong tweet ni Digong nyo, nag-init. Nag-init kaya Pala. Okay, salamat po sa 300 plus likes natin dyan. Huwag kalimutang mag-like. At sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po. Ito pa. Kaya-kaya lang ay ang mga maliliit na nilalang. Ano daw? Ano sabi? Dahil ayon sa kanya ay isa itong mamamatay tao na ang kinakaya-kaya lang ay ang mga maliliit na nilalang. O tumpak. Tama. Ang kinakaya-kaya po ni Digong ay ang mga maliliit na tao. Katulad sa panahon niya, may war on drugs siya. O wala namang nahuli mga drug lords. Bagkus, nagiging kasama niya pa sa isang mesa. Anita Subido, shoutout po ha. O, kaibigan pa niya. Pero ang mga pinapatay po, yun po yung mga maliliit na tao. 'Di ba? Pag maliit ka lang, ay goodbye. Goodbye sa buhay mo. 'Di ba? At pagkalaban kanya sa negosyo, kasi nga protector nga madadali ka rin. 'Di ba? Ngunit ang buwelta naman ng mayor ay isang kurap at bayarang journalist itong si Jun Pala. Syempre. Yan, kahit nga ngayon yung mga vlogger na bumabanat kina Digong dahil sa mga ginagawang pagkakamali ni Digong. Ano mga sinasabi sa amin, katulad namin, mga bayaran din daw kami. Kasi yun po, yung panlaban nila, yun yung tinuturo sa mga garbage creator dun sa kabila na pag umatake kayo sabihin nyo, bayaran sila ganun po yun. So, walang pagbabago yung strategy ni Digong magpasa hanggang ngayon. Noon, hanggang ngayon, ganun pa rin yung strategy. Bulok! Wala bang bago dyan? Si Jun Pala, sinabihang bayaran. Dapat tayo, pag mag-aakusa tayo sa ating mga kalaban na sasabihin yung bayaran, maglalatag tayo ng mga ebidensya. Ito yung sobre, ito yung mga resibo, ito yung binayad sa'yo. Para ka panipaniwala. Hindi yung magsasalita ka lang ang kapital mo laway. Tapos sa mga bubong didishit sasabihin, oo nga, dutay. Sus! Kung ano yung lumabas sa bunganga nila, papaniwalaan din. Rizalino, Kawaling, and Guan Arley, shoutout po Sa haba ng panahong sila ay nagbabangayan, ay 2 beses inambus ngunit nakaligtas si Jun Pala. Ngunit sa ikatlong beses ay napuruhan din siya at namatay din mula sa bala ng kalaban. 2 beses po pala itong inambush. Pero nakaligtas, 'di ba? Pero sa pangatlong beses, wala na. Dali na talaga. Kaya diyan po nanggigil si Carbonell. Nanggigil kay Digong. Kasi itong si Jun Pala ay kaibigan. Matalik po itong kaibigan ni Carbonell. 'Di ba? Kaya nga hinamon ni Carbonell si Digong Hindi nga nagpakita si Digong Para sa mga kapwa komentarista ni Jun Pala, ay iisa lang ang may kakayahang gumawa ng ganun sa kanya, na wala ngang iba kundi si Mayor Rodrigo Duterte. Siyempre, may bangayan sila Diba? May pinaparinig ni binabanata ni Jun Pala si Digong sa kanyang mga programa. Din si Digong mabubuisit din.
magsasalita din sa media, ganon. Oh, tapos biglang mamamatay si John Pala. O sino ba yung pag-iisipan natin na pumatay kay John Pala? Alangan naman si John Wick. Alangan naman si John Wick yung pagbintangan natin. Eh, walang kinalaman yung tao. Mavil Kenjo, shoutout po ha. Magandang gabi po. And syempre, shoutout kay boss, pa-shoutout John John Romero family. Pembo Makati. Ayan, shoutout sa iyo ha. Eusebio Romero. And syempre, no, sa Romero family. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Okay? Pero hindi naman ito tahasang inamin Ayo, shoutout po ng mayor. Bagamat ang depensa niya ay nararapat lang iyon kay Jun Pala dahil sa dami ng nagawa niyang atraso sa iba't ibang mga tao. Ikaw ba naman, papatay ka ng tao, aamin ka ba? Natural, hindi ka aamin. Diba? Pero yung mga binitawan niyang salita, may laman yun eh. Yung sasabihin mong natural lamang na ganun yung mangyari sa kanya. Maminwa Maria, shoutout to may laman yun. Samantalang sa kabilang banda taong 2003 noon, nang si Kawaldi Carbonell na isa ring komentaristang nakabase naman sa Maynila ang siyang naipadala ng kanilang kapisanan ng National Press Club upang magtungo sa Davao City bilang bahagi ng mga Shoutout to kay Mandilia Wagner. nag-iimbestiga at i-cover ang pagkakapaslang sa kapatid nila sa larangan na si Jun Pala. Si Kawaldi ay isa ring dating news anchor ng ANC o The Filipino Channel at minsan ang nag-cover sa gitnang silangan sa kasagsagan ng gyera sa Iraq. Meron din siyang regular na programa sa iba pang mga estasyon sa radyo at telebisyon gaya na lang ng NBN Channel 4, ang programang 45 minutos. Yan. Maliwanag po yan ha. Si Carbonell po, noon pa man, magpasa hanggang ngayon, siya po ay hindi po kinasahan ng mga Duterte. Kasi itong mga Duterte po, mga duwag, mga traidor po ito. Patalikod po ito kung bumanat. 'Di ba? Patalikod. Si Carbonell, hinamon na yung anak, hinamon na yung tatay. Wala pa rin pong nagpakita. 'Di ba? Kumbaga, yung sinasabi nilang matapang sila, hindi po totoo yun. Ang meron po sa kanila, sila po ay traidor at duwag. Kasi hindi po lumalaban ng patas yan. Oo, para klaro lang po. Na mapapanood tuwing Sabado ng gabi. Ngunit higit sa lahat ng sabi ni Phil ay, sayang host, di ka nasama sa pinatay. Wala na. Yung papatay sa akin, patay na. Oo. Yung mga papatay sa akin, sila yung namatay eh. Malas nila. 'Di ba? Dapat ako yun, pero sila yung namatay. Phil ay. 'Di ba? Sino yung mamamatay tao dyan? Lapit kayo sa akin, dali. Putang ina niyo. Oo. Meron ba? Wala na. Bulok na yung katawan nila ngayon. Nasa ilalim na ng lupa. 'Di ba? Bulok na. At yung nag-utos, malapit na rin mabulok. Oo. Abangan nyo. Malayo na po ang 2028. Malayo na po yan. Sinasabi ko sa inyo, itaga nyo yan kay Bato. Ano? Ha? Buhay ka pa? Yung papatay, wala na. Imbis papatayin si Ballpoint Man, agoy, siya yung namatay. Oh, ito nga yun sa'yo. Malapit na daw ako, sayang daw, hindi ako namatay. Sabi ko nga, sayang, siya yung namatay. Ma'am Eves K11, shoutout po dito sa channel ko, dito sa akin, hindi uubra yung pagbabanta-banta ninyo. Gusto nyo, kita tayo. Tig-isa tayong kutsilyo, saksakan tayo. Pero sisiguraduhin kong ikaw mamamatay, putang ina mo ka.
Hindi ako papayag na ako yung mamatay kasi babanatan ko pa yung iba dyan eh. Ay, salamat po sa nag-like sa ating live ngayon. Rika Maris, magandang gabi sa iyo tuloy. Ito, si Kawal D. Carbonell ay mas nakilala din ng lahat sa kanyang pagiging political commentator. At kung gaano katapang itong si Jun Pala ay ganun din ang isang Kawal D. Carbonell. Sa kanyang pagdating sa Davao City noong taon na yun, ay hindi pa pamilyar si Mayor Duterte dahil nga nakabase siya sa Maynila. Kaya Sabi ni Berhel Vicente Nicor, ulol, sipain pa kita sa mukha, gagi. Ako, hindi ako naninipa. Pag umpugin ko pa kayo ng nanay mo, kaso yung ulo mo, iuumpog ko sa puki ng nanay mo. Oo, doon ko iuumpog yan. Diba? Kasi pag hindi ka pumayag, putang ina mo ka. Pagtatadyakan ko kayong dalawa. Ha? Putang ina mo ka. O, mag-comment ka dyan. Welcome dito yung mga bobo. Mga bobong tatanga-tanga. Bobo na nga, tatanga-tanga pa. nung makarating sa kalaman ng mayor ang presensya ni Kawal D at sa kanyang pagiging mausisang komentarista. Sabi ni Dynamic Force, bay, hapit na ka. Ha? Kailan pa? Dynamic Force, kailan ako magiging hapit? Putang ina mo. Simulan mo sa anak mo, salsalin mo yung anak mo, putang ina mo. Ha? Message mo ako. Hapit na ko? Pakyu ka. Oh, ito yun sa'yo, pakyu ka. Hapit na ka? Puro kayo comment, pakita kayo sa akin. Bakit, hahayaan ko ba yung sarili ko? Bobo ka. Tuloy. Ay nagalit dito ang mayor at sinabing, Yan, ganyan po yung mga Duterte. Mga didishits. Puro sila pagbabanta. Pero tandaan nyo, yung mga pagbabanta ninyo, ginagawa ko lang pulutan yan. Huwag nyo akong itulad sa mga kasama kong vlogger, mababait yung mga yon. Oo, yung sungay ko 5. 5 yung sungay ko. May sungay, basta lahat dito, nandito, nakikita yung sungay ko. Oh, ayan oh. Oh, kita nyo yan. Oh, at least nakita nyo na. siya para mag-imbestiga sa kaso. Ang mga ito ay ayon mismo sa pahayag ni Kawal D na mapapanood natin sa kanyang sariling YouTube channel. Ayon sa kanya, noong mga panahong nag-iimbestiga siya sa pagkamatay ng komentarista at kaibigang si Jun Pala, ay pinagmumura siya ni Mayor Duterte dahil sa pakikialam nito sa issue. At sa tuwing mga ngatwiran si Kawal D bilang isang journalist ay palagi niya itong sinasabihan ng masasamang salita kasama na ang pagmumura at ang pangungutya ng salitang duwag. Yan naman yung palagi sinasabi ng mga Duterte. Mumurahin ka, tapos sasabihan kang duwag. Tapos maghahawak yan ng mga baril katulad yan, no? Ganyan. Pero nung hahamunin mo na ng duelo, ayun, naihi siguro sa brief. Hindi pumunta. KO! Nagtago. Ano yun? Matapang lang sa salita, matapang lang sa interview, pero pagtutuhanan na, atras. Sus! KO! Tukdulan ng bangayan ng dalawang ito ay dumating na rin sa puntong hinamon ni Mayor Duterte ng duelo sa baril ang komentaristang si Kawal D. Ito na. Hahamunin na. Hinamon na ng duelo. Sa baril, magbabarilan sila. Duelo po shoutout kay Ricky Binarawa. Pasensya na po kung hindi ko ma-shoutout lahat kasi nakapokus po tayo sa sa ating reaksyon. Mabilis na kumalat ang hamunang iyon sa lugar, lalo pat marami na rin iba pang mga journalist ang nagko-cover sa pagkakapaslang kay Jun Pala. At dahil dito ay napatuon nga ang kanilang mga atensyon sa banggaan ni na Mayor at Kawal D. At mga Duterte, makinig kayo dito mga supporter ng mga Duterte. Dito nyo malalaman sa video na to na duwag si Digong. Dito nyo malalaman sa video na to na natatakot si Digong kay Carbonell. Makinig kayo. Nag-aabang sila ng susunod na mangyayari. Sa simula ng paghamon ay muling nangatwiran si Kawal D
Pero muli siyang sinabihan ng duwag at muli ay naghamon ng barilan. Oh, Na sa pag- maliwanag po yun. Ang naghamon po ng barilan kay Carbonel ay si Digong. Hindi po si Carbonel yung naunang maghamon. Kaya minsan sinasabihan niyo si Carbonel ang yabang mo. Hindi po. Hindi po si Carbonel yung mayabang. Siya lang ay kumasa sa hamon. 'Di ba? Hinamon siya eh. Barilan eh. Oh. 'Di ba? Si Digong po ang naghamon kay Carbonel. Ngayon, ang naghamon, siya pala ang duwag. Siya pala ang takot. Oh, tuloy. Angas pa ni Mayor Duterte ay nagwika siya na magdala pa daw ng 2 extrang magazines na mga bala si Kawalde bukod pa sa nakasalpak sa kanyang baril. Grabe no. May bagyo siguro nung time na yon. Kasi sobrang hangin eh. 'Di ba? So, bagyong Digong siguro yun. Kasi grabe yung hangin. Magdala daw ng baril, no? Kasi baka daw maubos yung isang magazine doon, so at least may 2 pa, o, 'di ba? O, so ito. At 2 pirasong bala lang ang gagamitin ng mayor laban sa kanya. Putang ina. Ano ka? FPJ? Fernando po Jr.? 2 bala lang daw yung gagamitin. Sabi nga ni Matubato noon, sabi ni Matubato, pinagbabaril daw yung, siya ba yung binaril noon? Si Matubato ba? O yung may binaril sila? Basta hindi daw sila tumama. Natatawa ako. Sorry Komedyante nga. Komedyante nga si Digong ano. Grabe. Laugh trip. Oh, trip ko, mag-laugh. Oh. Diba? Basta trip ko, mag-laugh. Istoryahe. Pamlinis ang tayo na shoutout mo Patuloy. Bilang partida. Dahil sa pakinggan nyo ulit, pakinggan nyo. Magbibigay daw siya ng partida, na mga bala si Kawalde bukod Balik ko kaunti. Yan. Na sa pag-aangas pa ni Mayor Duterte ay nagwika siya na magdala bago yan, may sasagutin lang ako. May sasagutin. May nag-comment eh. Ano ba yung comment mo kaya nga di sumipit ka dahil walang bala si Digong? Sabi niya dito, kano bayad ni Tambaluslos, Gar? Ako, magtatanong ka ng bayad sa akin? Ay, malaki yung bayad sa akin. Isang araw, 1 milyon. Isang milyon sa isang araw yung bayad sa akin. Gusto mo ng share? Luhod ka muna sa harapan ko. Magmakaawa ka ng 10 beses. Malay mo, maawa ako sa'yo. At least, bibigyan naman kita ng Pasko naman ngayon eh. Bibigyan kita ng bibili ako ng tayo ng kalabaw, pakain mo sa pamilya mo. K.O. Bigayan tayo ngayon, Pasko ngayon eh. Diba? Anil Ruiz. Tingnan natin yung muka ni Anil Ruiz. Check natin yung kanyang pagmumuka. Wait lang po wait lang po Baka binura nila. Wait lang. Ikaw ba to, boy? Putang ina, wala kang pambilin cellphone? Ang pangit naman ng camera mo. Naghihirap ka na talaga? Putang inang yan. Animal. Parang yung cellphone niya pang pang 1951. Malabo yung kuha ng camera. Kaya pala nagtatanong magkano daw yung binayad sa akin. Tanga. Sige na, focus tayo dito. Pag-aangas pa ni Mayor Duterte ay nagwika siya na magdala pa daw ng 2 extrang magazines na mga bala si Kawalde bukod pa sa nakasalpak sa kanyang baril. At 2 pirasong bala lang ang gagamitin ng mayor laban sa kanya. Ang galing mo, Digong. Alam mo, ang mga Pilipino, hahanga sana kay Digong kung nagpakita siya sa duelo.
Tapos dala siya ng dalawang bala. Kasi naman sinabi niya eh, partida nga daw eh. Bibigyan ng partida si Carbonell. Diba? bilang partida. Dahil sa pag-insultong iyon ay Sipin yan, 3310. Hindi ko naman po minamaliit yung ganun mga cellphone. Maganda naman po din yun. Kaya nga lang, kung mayabang ka at magtatanong ka kung magkano yung bayad sa akin, eh, nakakahiya para sa'yo. O di ba? Buisit. Ah, tumugon nga sa hamon si Kawalde Carbonell sa itinakdang araw, alas 9 ng umaga sa harapan ng City Hall, ay nauna pang dumating sa itinakdang oras si Kawalde at nakasuot kaya alam naman natin na palaging late talaga yung mga Duterte. Si Basti nga, tanghali na daw pumasok dyan sa, sa Davao eh. Sa opisina niya eh. Oo. Diba? So, mahilig siya. Kasi, bakit eh? Paggabi, party-party. Tagay mga pre. Oo. 500k yan si Boss Ballpoint. Sabi ko nga, 1,000,000 binayaran ako galing sa sobre. Doon kay Fiona. Si Fiona yung nagpaabot sa akin. Tapos, ang sabi niya, patayin ko daw yung tatay niya. siya ng magarang kasuotan at nakahanda para sa formal na Nako. pagduduelo, habang ang mga reporter ay nasa isang sulok na mga takot lumapit sa kanila. Dahil nga, sa banta ng Siyempre, ang bala kasi, pag halimbawa magkakaroon na ng duelo, ang bala kasi walang kinikilala yan. Mapangit ka man, mapugi ka man, mamayaman ka man, maaso ka man. Pag napunta yan sa'yo, natural sa'yo tatama yan. O, magtatago ka talaga. Oy, salamat po sa 688 likes natin dyan. Huwag kayong mahihang mag-like. Oo, sabay-sabay nyo ang pindutin yung like dyan. Ha? Para happy tayong lahat. Oh, para happy tayong lahat. magkakabanatan anumang sandali. Matagal nakatayo sa harapan ng City Hall si Kawalde na hindi naman kinakikitaan ng dalang baril. Ngayon, Didi Shits, makinig kayo dito ha. Tingnan natin kung magpapakita si Digong kasi ang sabi nyo, isog ang among tatay Digong. Sabi nyo. Ginorben TV, shoutout sa iyo ha. Matapang pala yung tatay Digong mo eh. Kasi nung mga panahon na yon, bata-bata pa si Digong. Medyo aktibo pa yung katawan. 'Di ba? So, kayang-kaya niya pang makipagduelo kay Carbonell kasi siya naman kasi yung naghamon. 'Di ba? Siya yung nagbitaw ng mga salita na mga kayabangan. Mga salitang puro hangin. 'Di ba? Ngunit ang masaklap nito ay no-show ang naghamon ng duelo na si Mayor Duterte, kaya't pagkalipas No show pala eh. Kaya nagalit tuloy. Parinig kita sa mukha eh. Diba? Hindi pala nagpakita eh. Kaya alam nyo na, pagsalitang pagtatakdo tae, mayabang mahangin lang yan at traidor. Hindi po yan papalag ng harap-harapan. Si Basti nga eh, sabi niya, sagpaon ko na si, si Torre ba? Sasampalin daw niya si Torre. Pero nung nag-hearing po diyan sa Davao, sa Senado, yung panahon ni Kibuloy yun nag-hearing, nagkita naman sila eh. Pag salubong nila, yumukulang si Basti. Gumanong-ganon. Parang basang sisiw. Basang sisiw, di ba? Yung naulanan. Anyari? Ando na nagkita na nga kayo, ba't di mo pa sinampal? Di ba? Hanggang salita lang. ng ilang sandali pa ay umuwi na rin si Kawalde at idineklarang nanalo siya Mabuti naman, dapat sa mga panahon na yan, dapat talaga mag-iingat si Carbonell kasi possible na ipa-ambush siya. 'Di ba? Papasundan siya sa mga angels of death. 'Di ba? Malay mo nang hiram kay Kibuloy ng mga anghel na pumapatay, 'di ba? Kasi sila naman may-ari niyan eh. by default. Yung anghel po nila wala pong pakpak pero may motor.
'Diba? Naka-rides po o nakasakay, nakaangkas yung kanilang anghel. Walang pakpak. Ay, nako po. Oh, Pero gaya nga ng sabi ni Maxi, pipin ko tong sinabi ni Maxi Pipipin ko. Sabi niya dito, kumita na yan, bangirista. Ano daw? Kumita na yung style mo, vlog. Oo, pagkakakitaan ko ng husto, itong bangag mong idol na si Digunggong. Ang sarap kayang pagkakitaan. Ha? Nasaktan ka? Huwag kang masasaktan. Wala kaming pakialam sa nararamdaman mo. Ha? Wala. Taga mo yan. Taga mo yan sa kay Bato. banggit natin kanina, ang mga ito ay at least sa bersyon ni Kawaldi ayon sa kanyang pahayag sa kanyang YouTube channel na pwede nating bisitahin para sa karagdagang impormasyon. So, yun po yung yun po yung unang video na ating nireaksyonan, no? Sa madaling salita, hindi po nagpakita si Digong. Natakot po si Digong kay Carbonell, 'di ba? Takot. Nanginig yung tuhod. 'Di ba? Sabi niya, bibigyan ng partida, 2 bala lang dadalhin niya. Yun pala, kahit anino niya, di nagpakita. 'Di ba? Takot. Duwag ang inyong iniidolo. Malakas lang sila sa mahangin lang po sila. Mayabang lang po sila, pero hanggang doon na lang po yun. Oh, klaro na. Tanggap nyo na. Dapat marunong kayong tumanggap. I-accept nyo sa sarili nyo na hanggang yabang lang si Digong. Oh, si Sara Duterte naman, nanuntok nung sheriff sa Davao. Kung yung sheriff pumatol doon kay Sara, tumbling si Sara. Kaya nga lang, manganganib din yung buhay ng tao. Kasi pumatol siya sa babae. Tapos marami pang camera. Lalo pa niya maging kasalanan. No choice yung sheriff, umiiwas na lang. 'Di ba? Alam niyang hindi siya papatulan ng lalaki Kaya matapang siya. Oo. Kung babae yung labanan, tapos may kumasa kay Sara Duterte. Ay, naku po, lagot.